Mabilis akong dinaganan ni Martin. Sa aura ng mukha nito, ay para bang gutom na gutom. Napapakagat pa ito sa ibabang labi na para bang nang-aakit ng husto. Bumaba ang mukha nito sa akin, at idinikit ang labi nito sa akin ng dahan-dahan na para bang nanunukso pa. Napabulong ako sa ginagawa nito. Masyado akong nababagalan sa kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa ko ay niyakap ng dalawang braso ko ang leeg ni Martin, at walang kaiyahiyang ako na ang humalik ng mariin sa kanya. Dahil sa aking ginawa ay naging mapusok na ang paghalik sa akin ni Martin, tanging tunog ng aming mga labi ang aming naririnig. Ginalugad nito ng husto ang aking buong bibig, na para bang may hinahanap na kung ano. Ang isang kamay nito ay nag-uumpisa ng maglakbay sa aking tiyan. Mabilis na dama po iyon sa aking kanang chest, at marahan na hinaplos at pinisil. Halos pangapusan kami ng hininga, kaya napahinto kami sa nakakabaliw na halik na aming pinagsaluhan. Nang makabawi ay muli ay lumakbay na naman ang labi ni Martin sa aking pisngi, pababa sa aking leeg na halos aking ikapanghina, dahil sa kilati at sensasyon na pinapidama sa akin ngayon ng lalaking mahilig. Bago pa bumaba ang kamay nito sa akin, ay tumunog ang telepono sa kwarto ni Martin na aking kinatulak sa kanya. Ang telepono mo, paus kong salita. Nawala ang ring ng telepono. Parang wala itong narinig sa aking sinabi, at sumalakay na naman ang bibig nito sa akin. Pero sa pangalawang pagkakataon, ay nagring na naman ang telepono nito. Tuluyan ko siyang pinigilan. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi nito, na nagpaangat ng mukha ni Martin. Tumalim ang mga mata at salubong ang mga kilay. Halatang din ito na gustuhan ang ginawa ko. Sagutin mo ang telepono mo, at baka importante. Mas importante ito, maktol ni Bakulaw. Pag di mo sinagot yun, hindi ka makaka-score sa akin, asar ko dito. What the? Bumangon ka na, bibilangan kita. Dumilim ng husto at sambakol na naman ang mukha nito nang bumangon sa pagkakayakap sa akin. Gusto ko sanang matawa sa itsura nito dahil nabitin. Pero pilit kong seneryoso ang aking mukha, at baka magwala na ito para ba naman itong baliw. Padabog itong bumaba ng kama, at lumapit sa telepono. Who are you? Bulyo na bungad ni Martin. Napabangon tuloy ako sa boses nitong galit na galit. At mabilis na inayos ang aking damit, na halos matanggal na. Pati na rin ang aking pijama na bumaba na pala, na di ko napansin sa bilis ng kamay ni Bakulaw. No, I didn't mean it. I'm sorry mom. Bumaba ang boses ni Martin, at parang naging maamong tupa. Napahilot pa ito sa kanyang noo. Mabilis akong napalingon sa aking pagkakarinig. Hindi pala kung sino lang ang tumatawag dito, kundi ang kanyang ina. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Kahit kailan hindi ko pa naririnig sa bibig ni Martin ang pamilya nito. Kaya habang abala ito sa pakikipag-usap sa kanyang ina, ay hindi nito napansin na lumabas ako ng kanyang kwarto. Dumiretso ako papunta sa aking silid. Bago pa ako makapasok, ay napansin kong malinis na sa bandang pintuan. Wala na ang sinirang pintuan at table ni Martin. Ang wala na lang ay ang pintuan ng aking kwarto, kaya masyadong open na sa loob. Wala sa loob na napatingin ako sa wall clock, takti. Alauna mahigit na pala ng hapon. Hindi pa ako nakakaligo. Kaya maliksi akong dumiretso ng banyo. Hinubad ko lahat ng saplot sa aking katawan, at nilagay sa basket. Nang tumapat ako sa shower ay nagkuskus ako ng maigi sa aking katawan, gamit ang napakabango at mamahaling sabon. Ito sa lahat ang gusto ko sa kwarto ko, ang banyong pangmayaman. Pwede na rin akong manirahan. Matapos ko magsabon ng katawan ay nag-shampoo na ako. Habang hinahagod ko ang aking buhok na maraming bula, ay may biglang hamagod din sa aking likuran na aking kinasigaw. Huwag ka maingay sweetheart, tutulungan kitang maligo. Napaharap ako sa aking likuran. Ang walang hiyang si Martin na kung todo ang ngisi. Teka, paano ka nakapasok dito? At saka bakit ka nakahubad? Maliligaw ka din. Neeskandalo kung sigaw dito. He chuckled. Maliligaw tayo, sabay kindat nito sa akin. Parang may laman ang pagkindat nito sa akin. Dahil alam ko naman na nabitin ito kanina. Kaya hanggang dito ba naman, ay sinundad ako ng Bakulaw na ito. Binuksan nito ang shower, at sabay kaming naligo. Dahil patapos na ako ay si Bakulaw ay sinabunan ko. Makademand kasi ito ay feeling hari.
Nang matapos kami ay si Martin na rin ang nagpunas sa akin ng towel. Binalot niya ito sa aking katawan, at walang ano-ano ay pinangko niya ako. Lumabas kami ng aking kwarto at pumasok sa loob ng kwarto ni Martin, at mabilis na nailak ang pinto, kahit pakarga niya ako. Ang walang hiyang bakulaw na ito ay walang damit. Parang walang pakialam kung may makakita man sa itsura nito. Magbihis ka muna Martin, sabi ko habang binababa niya ako sa kanyang malambot na kama. Bakit pa magbibihis kung maghuhubad din? Bago pa ako makarekt sa sinabi nito, ay tinulak niya ako kaya napahiga ako. At alam ko na ang susunod nito. Hindi ko na kaya ito sweetheart, gigil nito sa akin sabay siniil niya ako ng halik sa aking labi. Masiyadong mapusok at marubdob niya akong hinahalikan. Kulang na lang ay kainin niya ang buong bibig ko. Buong mukha ko ay hindi nito pinalagpas sa paghalik. Pababa sa aking tenga hanggang sa aking leeg. Kinagat pa nito ang pagitan ng aking leeg at balikat, hindi naman ito masakit, pero nakadagdag na nagpainit sa aking katawan. Tumigil lamang ito, at basta na lamang hinablot ang tuwalyang nakabalot sa aking katawan. Hinagis na lamang nito sa kung saan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Martin ang pagnanais. Sa tindi ng pagod ay hindi ko nanamalayan ay nakatulog ako. Habang si Martin naman ang naglinis sa aking pawisang katawan. Binihisan at inayos ang pagkakahiga bago naligo. Nang matapos ay tinawagan niya ang mayordoma, para ipaghanda ng makakain pag nagising ang kanyang reyna. Dumiretso siya ng kanyang opisina sa kabilang kwarto, para ihanda ang kanyang gagawin. Nakita pa niya ang cellphone ni Maggie at sinilip iyon. Binasa niya ang puro text messages at missed calls ng kapatid nito, at anak nilang dalawa. Sa ngayon ay kailangan na muna niyang maghanda, dahil may importante silang gagawin ng kanyang grupo. Maggie POV. Dumaan ang 2 araw na nakatulala lamang ako sa kawalan, habang nakahiga sa kama ni Martin. Masama ang aking loob, dahil walang Martin na nangungulit sa akin ngayon. Ang huling pag-uusap namin, ay may importante daw itong gagawin, kaya aalis ng bansa. Nagising na lamang ako wala na siya sa aking tabi. Simula nang umalis ito, ay hindi pa ito tumatawag sa akin. Tinanong ko si Nanay Lourdes kung may alam siya, kung bakit umalis ng bansa ang lalaki. Ang tanging sagot lamang nito ay hindi. Palagi naman daw iyon nangyayari. Minsan nga ay inaabot daw iyon ng ilang linggo, at ang pinakamatagal ay 6 na buwan na di nagpaparamdam, at bigla na lamang ito susulpot pag uuwi na. Nang malaman ko iyon, ay nagtatakbo ako dito sa loob ng kwarto ni Martin at nag-iiyak. Hindi ko pala alam kung kailan uuwi si Martin. Sobrang lungkot ng nararamdaman ko, hanggang sa mga sandaling ito. Ang sabi naman sa akin ni Nanay Lourdes, ay wag daw akong magmak-mak dito. At gawin ko kung ano ang gusto ko sa pamamahay ni Martin. Nang subukan ko tumulong sa gawaing bahay, ay agad naman nagsilayuan sa akin ang ibang mga kasambahay. Pinagalitan pa ang mga ito ni Nanay Lourdes, na huwag akong hahayaan mapagod. Sa pamamalengke sana ay gusto ko din sanang sumama, ay bawal din daw. Napasimangot na lamang ako, kahit pa sobrang laki at lawak ng mansiyon ni Martin, ay hindi ko kayang matuwa. Para bang laging kulang. Kaya tinatamad ang katawang lupa ko, kaya mas gugustuhin ko pang humiga na lamang. Kakatapos ko lamang tawagan ang maganda, at makulat kong anak. Inabot kami ng matagal mag-usap. Kung ano-ano ang mga banibida nito sa akin. Sa susunod na summer kindergarten ay papasok ito, kahit saling pusa lang. Sobrang excited na nga nito, dahil magkakaroon na rin daw siya na matatawag na classmate, kagaya ng kanyang tita Candy. Nagsumbong pa ang aking anak, na palagi na daw dumadalaw sa bahay si Tito Pogi. Napakabait daw nito, at palagi siyang may dalang pagkain. Talaga nga sigurong nauto ang aking anak, dahil pinakita pa nito na may selfie silang dalawa. Mukhang pamilyar nga sa akin ang lalaking iyon, na tinatawag na Yossi Boy ni Candy. Nakahod ito ng itim at naka-face mask. Tanging mata lamang nito ang nakikita. Ewan ko ba pero mukhang may kakaiba sa taong iyon. Sabi pa ng aking anak, ay madalas daw sigawan at awayin ng kanyang tita Candy si Tito Pogi. Mabuti na lamang daw at napakabait nito, at hindi daw marunong awayin ang kanyang tita. Napapailing na lamang ako sa mga pinagsasabi ng aking anak.
Naghimutok pa ito, dahil 2 araw na daw itong hindi bumibisita sa kanila. Namiss na daw niya ang pasalubong nito. Narinig ko pang sinuway ito ng aking kapatid. Muntik pa umiyak si Mickey sa ginawa ng tita nito. Napalingon ako sa pintuan nang may kumakatok. Bumangon ako at mabilis na lumapit sa pintuan, para pagbuksan ang nasa labas. Isa ito sa kasambahay na di ko alam ang pangalan, pero madalas naman ay nakikita ko. Ma'am Maggie, kakain na po kayong tanghalian, magalang nitong pagkakasabi. Sige salamat, ngumiti ako dito. Yumuko ito sa akin at nagpaalam na rin. Simula nang dumating ako dito sa mansyon na ito, ay halos iwas sa akin lahat ng kasambahay. Ang tanging nakakausap ko lamang ay si Nanay Lourdes. Hindi ko alam kung ayaw nila sa akin, o takot silang makipag-usap sa akin dahil sa kanilang amo. Kahit ganon ay madalas ko silang ngitian, at kung may pagkakataon nga ay binabati ko sila. Gustuhin ko man silang tsikahan, ay hindi ko magawa dahil masyado silang mailap sa akin. Dagdagan pa na laging nakadikit na parang tuko si Martin sa akin. Nang makababa ay dumiretso na ako sa dining area. Nakita ko pa si Nanay Lourdes na patapos ng maghain ng pagkain. Sobrang dami na naman ang nasa hapag. Kung ako lang ang kakain tiyak masasayang lang ang lahat. Iba't ibang klase ng ulam, at mukhang masasarap naman talaga. Pero parang wala akong gana ngayon. Ewan ko ba, siguro dahil wala si Martin, na nasanay na akong subuan ang bakulaw na iyon. Nanay, napakadami na naman po nitong pagkain. Dinamihan ko talaga para may pagpilian ka iha. Sige na kumain ka na. Akmang tatalikod ito, ay mabilis kong hinawakan ang kaliwang braso ni Nanay Lourdes, kaya napatigil ito sa paghakbang. Sumabay na po kayo nanay, pakikiusap ko. Pakiramdam ko kasi lalo ako malulungkot, kapag mag-isa na naman akong kakain. Tumitig sa akin si Nanay Lourdes, na parabang nauunawaan ang aking pakikiusap. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ngumiti ito. O siya sige iha, kahit nakakain na ako kanina, ay sasamahan pa rin kita. Maliksi akong umupo at hinawakan ang kubyertos. Nakita ko pang kumuha ng isang plato at kubyertos si Nanay Lourdes, at umupo sa aking tapat. Kahit papaano ay nabawasan ang aking kalungkutan. Masarap kakwentuhan si Nanay Lourdes, lalo pa dahil may kedara na rin, kaya mahilig magkwento. Nanay pwede po ba ako mag-request kung pwede lang po, binaba ko ang isang baso ng tubig, matapos kong uminom. Ano iyon iha? Tutal naman po ay baka matagalan ang pagbalik ni Sir Martin dito. Pwede po ba akong umuwi sa tinitirhan ko? Napatingin ito sa akin, at napadiretso ng pagkakaupo. Bakit gusto mong umuwi iha? Ayaw mo ba dito maghintay? Hanggang sa makabalik si Sir Martin. Hindi naman po sa ganon. Pero gusto ko lang po kumustahin ang mga kaibigan ko. Namiss ko na rin po kasi sila. Minsan ko na din nakwento dito, na nakatira ako kasama ng mga kaibigan ko. Naikwento ko na rin dito na kapatid ng kaibigan ko ang aking boss, na kaibigan ni Martin. Nagulat pa nga ito. Para pang ang may gusto pa itong itanong sa akin, pero pinili na lamang di ituloy. Kakaibang tingin ang ibinigay nito sa akin para bang may laman. Kung iyan ang gusto mo, pero kailangan mo ng bodyguard. Bodyguard po, gulat kong tanong. Hindi ko na po kailangan yan nanay, grabe naman, natatawa kong sabi. Dahil iyon ang habilin ni Sir Martin. Kung gusto mo lumabas ay kailangan mo ng tagabantay. Kung ayaw mo naman ay mananatili ka lamang dito sa loob ng mansyon. Kung makitulog po ako sa tinitirhan namin, ay kailangan po ba nakabantay pa rin sila? Parang gusto ko tuloy minus kay Martin. Parang ganun na nga, tumatango pa ito. Laglag ang pangako sa pagsang-ayon ni Nanay Lourdes. Pakiramdam ko ay wala pala akong lusot, kung sakali mang gusto ko takasan ang lalaking iyon. Kung ganun po, pwede ko po bang ipasyal ang anak ko dito nanay? Sobrang namimiss ko na rin po kasi ang anak ko. Sa mukha ng matanda, ay hindi nito inaasahan ang pagbanggit ko sa aking anak. Anak, gulat nito. Oo nga pala ay wala pang nakakaalam na mayroon akong anak, bukod tanging si Martin lamang. Ngumiti ako ng tipid. Opo nanay, nakalimutan ko pong banggitin na may anak na po ako. Sandali, may asawa ka na ba iha? Parang di pa rin ito makapaniwala. Umiling ako. Wala po nanay.
Single mother po ako, mabilis kong kinuha sa aking bulsa ang cellphone ko, at binuksan ang gallery. Hindi ko alam pero na-excite ako ipakita sa matanda ang aking anak dito. Nanay, ito po ang anak ko. Si Mickey, masaya akong tumayo, at lumapit kay nanay. Sinuot muna ni Nanay Lourdes ang salamin nito, bago abutin ang hawak kong cellphone. Nakatayo ako sa kanyang likuran, nang simulan niyang titigan ang picture ng aking anak. Sus Mariosep, anak mo nga ba ito? Parang di ito makapaniwala sa nakikitang larawan ng aking anak. Zinumpa nito ang mukha ni Mickey. Tinitigan ng husto. Nakita ko pa na nag-swipe pa ito ng ibang pictures. Bawat larawan ay palaging nakazoom, na para bang inaaral nito ang mukha ng aking anak. Ay napakaganda naman pala ng iyong anak. Mukha siyang may lahing banyaga. Foreigner ba ang tatay nito? Siguro po, hindi ko po alam nanay, alanganin kong sagot. Napahawak pa ako ng mariin sa lamesa. Mabilis na napalingon ito sa akin, at kumunat ang noo. Bakit parang hindi mo sigurado Magi? Aano Kwan po, di ko alam kung ano isasagot ko sa matanda. Parang nagsisituloy akong pinakilala ko ang anak ko, na di nag-iisip na maaaring magtanong ito ng ganito. Nakakahiya naman sabihin dito, na si Martin ang tatay ng anak ko, at baka kung ano pa ang isipin nila sa akin. Napakagandang bata ito, pwede siyang maging artista. Teka sandali, parang pamilyar ang anak mo sa akin. Para bang may nakita na akong ganitong mukha dati-rati. Hindi ko lamang alam kung saan. Nahigit ko ang aking hininga sa sinabi ni Nanay Lourdes. Mali talagang pinakita ko dito ang larawan ng aking anak. Dalhin mo dito ang anak mo iha. Ha? Ayos lang po ba dalhin dito ang anak ko? Oo naman iha, may gusto lang ako matiyak. Napaisip ako sa sinabi ni Nanay Lourdes. Ayoko manghinala at baka tamang akala lang ako. Dumating ang gabi at nandito pa rin ako matutulog sa kwarto ni Martin. Simula nang sirain nito ang pintuan ng aking silid, ay hindi na niya ako pinapatulog doon. Kahit pa pinalitan na ito ng bagong pintuan. Pabor din naman sa akin, dahil nami-miss ko ang amoy at presensya ni Martin. Isang buwan na rin akong nanatili dito sa mansiyon na ito. At para bang sanay na ako sa pamamahay na ito. Mabilis kong binalita sa aking mama at papa, na pwede kong dalhin ang aking anak kahit ilang araw lang. Nung una ay para bang nag-aatubili pa si papa. Si Candy naman ay tuwang-tuwa, dahil makakakita na daw siya ng mansiyon. Pinagalitan pa ito ni mama. Si Mickey naman ay nagtatalo nang malaman na magkikita na ulit kami. Kaya sumang-ayon na rin si papa. Si Candy at ang aking anak lamang ang luluwas sa makalawa. Ang nararamdaman kong kalungkutan kay Martin, ay napalitan ng kasiyahan at pananabik para sa aking anak. Martin POV. Malakas na mura ko, at mabilis na napatalon sa aking kinatatagwan. Patakbo at maliksing damapa sa putikan para makatago. Maraming mga napapalibutang mga basang halaman sa aking katawan. Nahiwalay ako sa aking mga kasama, dahil gustong-gusto ko na pulbasan ang mga terorista. Andito kami ngayon sa isang remote area sa isla ng Jauhar, ng bansang Somalia. Nakaraang linggo ay nagbigay ng hudyat ang aming big boss. Para sa aming panibagong misyon. Ipinadala sa amin ang maraming files. Na naglalaman ng mga maraming mga larawan, at mga pangalan ng mga taong kalaban ng gobyerno. Ang aming grupo ang pinagkakatiwalaan sa pangunguna ng aming big boss, ay walang patumpik-tampak na kailangan namin iwan ang buhay na mayroon kami. Isa ito sa aming sinumpaang tungkulin. Hindi basta-basta ang aming organisasyon. At iilang bansa at mapagtitiwalaang gobyerno lamang, ang kumukuha sa aming serbisyo. Lalo na sa aming big boss, na hindi basta-basta tumatanggap ng trabaho, kung hindi ito makakatulong sa mamamayan. Wala pang isang araw nang ma-inform kami ng aming big boss, ay nag-meeting kami ng aking mga kaibigan. Kaya kahit ayoko man sanang iwan ang sweetheart ko, ay wala akong magawa. Ngayon lamang ako nakaramdam ng sobrang kalungkutan. Naaalis ako ng sariling pamamahay. Kung dati ay pag nagbigay ng hudyat ang aming big boss, ay walang patumpik-tampak na excited akong hahawak na muli ng matataas na kalibre ng armas. Sa klase ng aming trabaho, ay nasa kalahati ng lupa ang aming mga paa. Makakauwi kami ng buhay o patay. Pero ngayon ay kailangan kong mag-ingat.
Dahil hindi ko na lamang sarili ang iintindihin ko, kundi si Maggie at ang aking anak na si Mickey. Sa kaisipang iyon ay biglang tumulo ang aking luha. Kailangan ko umuwi ng buhay, dahil hindi ko kakayanin na umiyak si Maggie. Hindi ko pa nakikita ng personal ang aking anak. Kaya ipinangako ko sa aking sarili, na matapos lang ang trabahong ito, ay kukunin ko na ang pamilya ko. Gusto ko nang pakasalan ng mahal kong si Maggie. Dahil kung hindi ako makakauwi ng buhay, ay tiyak aagawin siya sa akin ng aking pinsan na si Anthony. Maisip ko lang iyon ay parang gusto ko nang manuntok ng tao. Ilang beses ko na pinagtatagwan at hindi kinakausap si Anthony, sa pangungulit na gusto niyang makausap ang sweetheart ko. Never, over my dead body, ina niya walang pinsan-pinsan. Sa galit ko sa isipang iyon, ay nilabas ko ang 2 bomba, at walang habas na hinagis sa pinakamalayo. Isang kisap mata lang, ay napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Narinig ko pa ang mga nagsisigawan, na hindi napaghandaan ng mga kalaban. Mabilis na gumapang ako sa putikan para lalong lumapit. What did you do, Razon? Biglang sulpot sa kung saan si Shagger. Nakita ko din na nakayuko at patakbong lumalapit si Freminger, kasunod nito si McBride na may hawak na 3 bomba, at mabilis na hinagis din ito sa aming daanan, kung saan kami galing. Habang si Brick Kerman at Zimmerman ay pinapatukan ng mga nakitang mga kalaban, gamit ang M249 machine gun automatic rifles. Si Griffer na matinik na sniper ay biglang lumitaw sa kung saan. Let's go! Sigaw ni McBride, siya ang aming team leader sa grupo. Siya ang inatasan ni Big Boss na mag-lead, dahil na rin sa pagiging commander nito sa Navy. O pwede din dahil siya ang pinakamatanda sa amin, at hanggang ngayon ay mukha pa ring ermitanyo. Where are the 3? Kunot-nuo ko habang lumilingon sa paligid. Hindi kami pwedeng mabawas ang 10. 7 lang kami ang nandito. You hot-headed Razon. They're all in the target right now. Let's go. Hiyaw ni Shagger. Nauna nang sumugod si McBride, habang walang tigil na rat-raten ng mga matataas na dekalibreng rifles ang nagpaulan sa mga kalaban. Gamulong-gulong ang bawat isa, at kanya-kanyang diskarte sa pagpapaputok. Sunod-sunod na putukan at walang mintis na nauubos ang mga kalaban. Napaigik sa sakit si Freminger nang matamaan ng bala sa balikat. Pero hindi ito nagpatinag, halos ubusin nito ang balang nakasash sa kanyang katawan, bilang ganti dahil siya ay natamaan. Wala pang 10 minuto, ay narating na nila ang pinaka-hideout ng mga teroristang Hado. Alam nilang malalakas ang puwersa ng kalaban, dahil na rin sa makabagong teknolohiya. Pero dahil mautak ang kanilang Big Boss at ang mga kasama, ay kasing bilis ng kidlat na kinain ng malaking apoy ang hideout ng mga Hado. Cover yourself, Roger. Napahawak sa kanya-kanyang earpiece ang grupo. At walang sinayang na segundo, ay mabilis silang nakalayo sa pinagsabugan na lugar. Dahil hindi lamang isa na pagsabog iyon, kundi ang buong lupain ng bundok na iyon, ay pwedeng gumuho sa malakas na pagsabog. Go run to the east. Sigaw ng aming team leader sa suot naming earpiece. Kailangan ng bawat isa makarating sa barko na nakadaong sa pangpang, kung saan sila sumakay, bago pa sila magsimulang makipagyera. You all need to get back here within 15 seconds. Any moment that island will disappear. Big Boss commanded. Bumibilang na ang kanilang Big Boss. 10. Kanya-kanyang mura ang 10 magigiting na mandirigma. 1. Halos maghihiyaw ang mga lalaki nang makarating sa barko. Sakto at 10 silang buhay. Napalapit si Big Boss at sinuri ang bawat isa, na ngayon ay puro sugatan na. Si Team Captain McBride ay mabilis na nagsulot kahit pamalaki ang sugat nito sa likuran, sanhi ng pagsabog. Kailangan muna ninyong magpahinga at magpagaling. Hindi kakayanin ni Zimmerman na kayo ay gamutin isa-isa, kung siya din ay sugatan. Maotoridad na paliwanag ni Big Boss. Count your team, leader start with you go. Si Big Boss. Team Leader Xander McBride sir. Yes sir. Martin Razon sir. Yes sir. R.S. Shagger sir. Yes sir. Draco Freminger sir. Yes sir. Nightbrick Herman sir. Yes sir. Lance Zimmerman sir. Yes sir. Leandro Griffer sir. Yes sir. Adam Miller sir. Yes sir. Ezekiel Larkin sir. Yes sir. Thunder Rafferty sir. Yes sir.
Mabilis na napalayo ang barkong lulan nila. Pinanood na lamang nila sa malayo ang umaapoy na isla. Martin POV. 3 araw na lumipas, matapos ang sagupaan ng aming grupo sa mga teroristang Hado. Hindi naman na kailangan sila ay buhayin, para sabihing sumusuko na sila. Dahil kapag inutos ng nasa taas, death is the answer. At 2 linggo na rin simula nang umalis kami ng Pilipinas. Kahit kating-kati na ako umuwi ng bansa, para makita ko ang sweetheart ko, ay pinagbawal ni Big Boss. Kailangan pa daw naming magpahinga, at magpagaling ng husto. Maski sa pagtawag overseas ay bawal. Gusto ko mang magreklamo, pero dahil utos ni Big Boss ay wala na kaming magawa. Mabuti na lamang, at hindi labis na napinsala ang aking katawan. Puro galos at mga ligaw na bala lamang. Ganon din sa ibang kasamahan ko. Pero si McBride na aming team leader, ay napinsala ng husto ang kanyang likod. Kaya kinailangan pa siyang i-admit sa ospital. Sa ika-4 na araw ay nilabas na rin si Xander. At ngayon ay nandito kaming lahat sa isang high-end luxury bar, sa syudad ng bansang Somalia pa rin. Tanging kaming 11 na customer lamang ang nasa loob, puwera na lamang sa mga staff ng bar. Nirentahan kasi ni Big Boss ang lugar para sa matagumpay na misyon. Bumabahang alak ang nakalapag, at masayang nag-inuman ang bawat isa sa amin. Kumusta ang bayan mo Mayor Larkin na pangising tanong ni Draco. Nagkibit balikat ito sabay tungga ng beer. Still the same. Salamat sa pangluluko mo kay Elias, kahit paano guminhawa din ang aking bayan, napatawa pa si Ezekiel, isa itong mayor sa isang syudad sa Quezon Province. Ikaw Miller kailan ang balik mo sa Pinas? Tanong ni Ares. Depende kung saan maraming chicks, ngising aso nito. Isa itong babero katulad ni Lance, na akala mo naman ay ikinagwapo ang pagiging babero. Tumulad ka sa amin ni Martin, loyal sa babae sabad ni Thunder. Isa din itong ungas na tao. Pinakasala ng isang kakadesi 8 na babae at naglaho na parang bula, ginawa pa kaming witness sa kasal nito. At si Ezekiel pa ang nagkasal dito. Feeling mo naman ay santo ka na niyan, dahil di ka ng babae. Matapos mo ikasal sa kawawang asawa mo, bigla ka na lang naglaho, pang-asar ni Lance bilang ganti. Bakit di natin tanungin ang team leader nating napabayan na ng panahon ang itsura, pang-aalas ka ni Ares. Napahinto sa pag-uusap si Xander at Big Boss. What did you say? Kumunot ang noo nito, at tinungga ang hawak na beer. Don't mind them, singit ko at baka bigwasan na lamang si Ares ni Xander. Napalingon naman ako sa kaliwang sulok. Si Knight at Leandro ay busy sa pagdutdot ng iPad na hawak. Tiyak may pinapakita na namang kakaibang imbensyon itong si Knight, na super genius sa grupo. Naging masaya ang gabing iyon sa bawat isa sa amin. Dahil 2 araw mula ngayon, ay pinayagan na kaming umuwi sa Pilipinas. Halos hindi na ako makatulog sa sobrang pagkasabik na makita ko na ang mag-iina ko. Hanggang ngayon pala ay hindi ko pa nababanggit kila mom at dad ang tungkol sa pamilya ko. Kailangan ko ng magandang timing para sa magandang surpresa. At isa pa pala, baka umaaligid na naman si Anthony. Halos lahat ng tauhan ko at bodyguard, ay pinabantayan ko kay Maggie. Kaya kung susubukan niyang lumapit sa mahal ko, at kahit hawakan niyang muli kahit hibla ng buhok ng sweetheart ko, ay baka hindi ko na siya ituring na pinsan.